Sa langit. Ito ay ating layunin. Bakit tayo nabubuhay sa mundong ito? Yes, para dito. Pag-asa sa langit. Kung walang pag-asa, walang halaga ating Christian life sa mundong ito. Okay, kung ngayon nga, muna manalangin po tayo. Banal at mahabaging Amang Diyos na nasa amin ay nagmamahal. Salamat po sa iyong dakilang biyaya na nakaligtas sa amin sa kasalanan. Ngayon kami sa linggong ito nakitipon-tipon patuloy para makinig sa iyong mahalagang salita. Para malaman ang tunay na Christian life. Ito'y bagong pamumuhay pagkatapos ng kaligtasan. O ni Biblia lamang nagtuturo sa amin ng ganitong tunay na kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng Biblia, pwede kaming lumago sa tamang pananampalataya. Pwede namin ganapin ang tunay na kalooban ng Diyos. Pwede naming ihanda ang aming walang hanggang katimpala sa langit. Maraming mga kasinungalingan at tukso at mga kahirapan galing sa Diablo sa mundong ito. Pero kung kami nasa ibabaw ng salita ng Biblia at umaasa ng langit lamang at nakitiis sila ng mga kahirapan, kung gayon wakas kami makaabot sa totoong kaharian ng Diyos at magiging maluwalhati sa harap ng Panginoon. Ngayon, naway sa pamamagitan ng sermon na ito, lahat ng mga brothers and sisters ng Santa Rosa Church makakaroon ng mahalagang pag-asa sa kanilang Christian living. May katapusan sa mundong ito. Kung gayon, only ang mga ginawa ayon sa kalooban ng Diyos lamang ay iiwan sa may halaga hanggang sa langit. Kaya pagitulungan kami makaintindi ng tunay na salita ng katotohanan. Hanggang katapusan, pakisama kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen. Okay. Ito, malagi dapat nating alalahanin na may dalawang panig. Ang ating katawan nabubuhay sa sanlibutan ito. Kaya tayo nagtatrabaho, nag-aaral para sa pera. Tayo ngayon nabubuhay sa sanlibutan. Pero lahat ng mga bagay na nasa sanlibutan ay itatapon sa impyerno, may katapusan. Kaya tayo dapat maghanda ng ating walang hanggang bahay sa langit. Paano? Yes, ito ay Christian life. Kaya kahit na ating katawan nabubuhay sa sanlibutan, pero ating kaluluwa lumalakad ayon sa Biblia patungo sa langit. Oo, ito ay ating pag-asa. Bakit tayo nagbabasa ng Biblia? Bakit tayo nagtitipon-tipon dito? Para maghanda ng mabuti ng mga pamumuhay sa langit. Diba? Kung walang katimpala sa langit, bakit tayo ngayon nagtitipon dito? Para saan? Kung walang papapala sa langit, sa harap ng Diyos, kung walang halaga, bakit tayo dapat maging masigasig? Walang halaga. Pero ang Biblia nagpapahayag sa atin na ayon sa ating ginawa, kagantihan tayo. O ito'y matatang na kautusan ng Diyos. Kaya, unang session, ako nagsabi sa inyo, tayo ay naging bagong nilalang. Naligtas na kung gayon, bagong nilalang. Sa harap natin, may bagong pamumuhay, ng bagong bahay, ng bagong daan, at bagong pag-asa. Ito ay ating Christian life. Kung gayon, habang Christian life, anong gagawin natin?
tuparin mo. May mahalagang dalawang kautusan na ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso mo. At ang ibigin mo ang iyong kapwa, kaya ng iyong sarili. Para tuparin ang itong mahalagang dalawang utos sa pamamagitan ng salita at panalangin, at fellowship, at nag-evangelism. Sa pamamagitan nito, gaganapin ang ating Christian life. Kaya, personally, tayo nakabasa ng Biblia, nananalangin, pero tayo ay dapat magkaisa para ganapin ang kalooban ng Diyos. Kaya muna tayo dapat maging banal at tapos makaisa, unity, tapos magsikap sa tuparin ang kalooban ng Diyos. Maraming mga kahirapan kayo nakitiis hanggang makapagbunga. Diba? Ito yan, yung sariling walang kantimpala, ito, bunga, ito ay kantimpala. Pero may hadalang ng diablo. Kaya kagabi, sinabi ko sa inyo, may 3 sandata ng diablo. Anong yon? Sa sinungalingan, tukso, at kahirapan. Patuloy, sa pamamagitan dito, tayo mahihirapan ng diablo. Kaya dapat tayo nakaalam ng katotohanan para malaman ano ang kasinungalingan, para hindi madaya ng diablo. At maraming mga tukso, mga bagay ng sanibutan. Kaya tayo dapat mayroong tamang pananampalataya na tungkol sa walang hanggan, langit. Maraming makahirap, kaya dapat tayong magtiis hanggang kamatayan. Yes. Kung gayon, wakas tayo makaabot sa langit. Dahil si Yesu Kristo, siya ay nangako sa buong mundo. Darating uli siya sa mundong ito. Dahil may katapusan sa mundong ito. Kung gayon, may paghuhukom. Ayon sa mga ginawa, may kantimpala. Sa impyerno, dito naman may paghuhukom. Pero sa mga makasalanan, ayon sa mga ginawa, may kaparusahan. Pero tayo sa lahat ng ating kasalanan na ginawa natin, ito nabayad na, di ba? Si Jesus nagbayad, kaya ito tapos na sa atin. Only naiwan lang ito tungkol sa kantimpala. Kaya kahit na tayo nakasala, tapos na. Si Jesus, siya ay nagbayad na, kaya naiwan na only itong kantimpala. Kaya ito yung ating pag-asa. Kailan darating uli si Yesu Kristo? At sa langit, gaano karaming kantimpala para sa akin? Yes, ito yung ating pag-asa. Kagabi, sinagot ninyo na gusto ninyong maraming kahirapan, maraming kantimpala. Kung gayon, Diyos magbibigay sa inyo ng maraming mga kahirapan. Ito, isipin natin. Dalawang uring kahirapan na ibinibigay ng Diyos at ibinibigay ng diablo. Bakit ibinibigay ng Diyos ang kahirapan sa mga anak nila? Ito ay training. Ibang salita, training para lumago tayo. Kaya kailangan training. Ito naman kahirapan. Mabuting halimbawa, ito yung pag-aaral sa school, estudyante. Bakit estudyante nag-aaral sa school ng masigasig? Para maging mas mabuting tao, mas magaling na tao, di ba? Kaya, mahirap kaya makitiis ito naman. Patuloy siya dapat mag-aral. Pero, ano ang kahirapan na ibinibigay ng diablo? Ito, mga kaibigan, kung estudyante na nanalangin sa lunchtime,
ibang kaibigan naglalaro, pero siya lamang nananalangin sa Panginoon, nagbabasa ng Biblia. Kung gayon, pagtatawanan siya ng mga ibang kaibigan, may kakanito. Kung gayon, ikaw mag-iisa, ayaw kita, mga ganito. May ganitong mga problema. Ito naman kahirapan. Pero kayo dapat magtiis. Okay? Tama ba? Anyway, kung kayo'y nagtiis sa lahat ng kahirapan, kung gayon, yes, para sa inyo, may kantimpala. Bakit? Ito. Patience. Patience naman, may bunga. Pagtitiyaga, ito naman, bunga. Kaya ito naman, magiging kantimpala. Okay, isipin natin muna, ikalang pagdating ni Jesu Kristo. Unang Thessalonica chapter 4, verse 16. Sapagkat ang Panginoong mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trompeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay gagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. At sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Oo, bigo lang, nililitaw ang Panginoon sa ulap. Sa ulap. Muna sa ulap, tapos sa lupa. Dito, kung dumating siya sa ulap, kung gayon, ano mangyayari? Mga namatay kay Kristo, mga namatay na Kristiyano ay babangon muna. Ito, resurrection. At tapos, tayong nabubuhay na natitira. Kaya, kapag dumating si Jesus sa ulap, hipapawid, may mga patay na Kristiyano at buhay pang Kristiyano. Dalawang uri, diba? Muna, mga patay na Kristiyano, babangon muna. At tayong natitira ay aagawin kasama nila. Kaya bigo lang kukunin ang mga naligtas na anak sa mga ulap. Bigo lang mawawala. Bigo lang mawawala. Hindi ko alam kailan mangyayari ito. Anyway, sa tingin ko, malapit. Malapit. Upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. Asa gayon, makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kung tapos na, lahat ng mga buhay sa mundong ito, tapos na. Ito'y pangako ni Jesu Kristo. Malapit. Dito, Hebrews chapter 10, verse 37, sapagkat sa sandaling panahon ang siyang dumarating ay darating at hindi naaantala. Kaya patuloy, araw-araw, lumalapit siya sa atin. Patuloy. Kaya, paano po natin malaman? Patuloy, nangyayari. Patuloy, nangyayari. Ngayong Biblia, sa Apokalipsis, konti lamang naiwan. Pero maraming mga salita nito naman mangyari pagkatapos na tumating si Jesus sa loob ng 7-year tribulation. Halos lahat ng mga tanda nangyari. Kaya sandali darating si Jesus. Ngunit ang aking matuwid na lingkod ay mabubuhay sa pananampalataya. Ngunit kung siya ay tumalikod, ang aking kaluluwa ay hindi malulugod sa kanya. Bakit sila tumalikod? Dahil maraming mga kahirapan, maraming mga problema, maraming mga pag-uusig, walang kadahilanan. Okay, naintindihan nyo ito? Walang kadahilanan. Diablo nagbibigay sa atin ng maraming mga problema, kahirapan, pag-uusig, upang matumba tayo mula sa tamang daan. Pilipos chapter 3, verse 20. Sapagkat ang ating mamamayan na nasa langit. Yes, kahit na tayo nabubuhay sa mundong ito, pero ating pagkamamamayan, citizenship sa langit. Kayo, parang ganito. Kayo may
passport at may visa sa langit. Okay na? Kaya kapag tumating ang aeroplano, kung ngayon sasakay at ang aalis. Kung ngayon sitwasyon ito, kaya anong dapat natin gawin ng ngayong sitwasyon? Baguhin ninyo ang yung ang yung mga material bagay sa walang hanggang bagay. Siya ay matalino. Halimbawa, kung kayo'y next month, kayong lahat lilipas sa Amerika. Kung gayon, ano dapat niyong gawin? Maraming mga pera. Kung anong gagawin ninyo? Bibilin ninyo ang mga lupa ng Philippines? Kung gayon siya ay kakaiba. Diba? Next month, alis siya. Pupunta sa USA kung anong dapat niyang gawin. Palitan ng pera, Philippine piso sa US dollar. Ay bahay, lupa, ibenta. Tapos ba? At ang bilhin lupa sa USA. Siya ay matalino, hindi po ba? Pero kung isang tao patuloy siya ay bumibili ng maraming mga bahay, dito kotse, marami dito Philippines. Pwede ba madadala sa USA? Hindi. Kung gaya siya ay medyo kakaiba. Kaya, sino marunong Kristiyano? Siya nakakaalam, sandali, alis ako. Pupunta sa langit. Kung gayon sa langit, sana ako maging mayaman sa langit. Kung gayon, ako nagpapalit ng mga bagay nito sa bagay ng langit. Siya ay matalinong Kristiyano. Siya ay tunay na nagising na Kristiyano. At siyang nagbabago. Mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, Yesu Kristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan. Ito, hamang na katawan upang maging tulad ng katawan ng kanyang kalwalatian. At itong hamang na katawan, ito, babaguhin ni Yesu Kristo. Kaya ng katawan ni Yesu Kristo, ayon sa kapangyarihan ng kumikilos sa Kanya upang maipailalim sa Kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Kaya tayo magbibihis ng bagong katawan. Ito ay kaligtasan ng katawan. Kayo naligtas na. Mas detalyado na ang iyong espiritu ay naligtas. At sa pamamagitan ng Christian living, ang iyong pamumuhay naliligtas. Wakas kapag tumating si Jesus, ang ating katawan maliligtas. Kaya naliligtas, maliligtas. Ito'y total mga kaligtasan. Kaya ang ating espiritu naligtas sa pamamagitan ni Jesus. Ang ating katawan naman maliligtas sa pamamagitan ni Jesus kapag tumating siya. Kaya tayo nafo-focus mga Christian living. Paano ang aking masamang diwa, ang aking espiritu, magiging mas banal, mas matuwid, mabuti. Ito ay ating mission. Unang Korinto, chapter 15, verse 51, makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Ito, hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang saglit, sa isang kisam mata, sa huling pagtunog ng trompeta, sapagkat ang trompeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pakasira at tayo ay babaguhin. Ang mga patay mabubuhay na walang pakasira. Mga patay na naligtas na kaluluwa, mabubuhay na walang pakasira. At tayo, ngayon nabubuhay, babaguhin. Kaya, don't worry, kaya na kayo mga sayong mata, mga pangin na ako, aking katawan, may sakit, ako mataba, kaya hindi, medyo mahirap kukunin sa papagit. Don't worry, babaguhin.
Babaguhin. Sapagkat kailangan na itong may pakasira ay magbihis ng walang pakasira. Ay itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Kaya hindi natin nalalaman anong ito. Dahil sa mundo, walang pakasira. Lahat ay nasisira. Pero tayo magbibihis ng walang pakasira. Hindi ko alam anong ito. Anyway, magbabago ang ating katawan. Ito ay pangako ng Diyos. Kaya ito ay ating pag-asa. Kaya, huwag kayong maging balisa. May balisa dahil sa yung mga katawan. Hindi ako maganda. Don't worry, magiging maganda. Don't worry. Roma chapter 8, verse 23. At hindi lamang sang nilikha, kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu, na tayo na may dumaraing din sa ating mga sarili, sa masidhing paghihintay ng pakukupkop, sa pagtubos sa ating katawan. Pagtubos sa ating katawan. Kaya tayo naghihintay ng pagtubos ng ating katawan. Ating Espiritu, ating kaluluwa, naligtas na. Araw-araw tayo gumagawa ng mga kaligtasan ng pamumuhay at naghihintay ng pagtubos ng ating katawan. Kapag dumating si Jesus, mangyayari ito. Sapagkat tayo iniligtas sa pamamagitan ng pag-asang ito. Ngunit ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa. Sapagkat sino nga ang umaasa sa nakikita? Subalit kung umasa tayo na hindi natin nakikita, hinihintay natin itong may pagtitiis. Oo. Kaya, sandali darating si Jesus Kristo, o Biblia nagsasabi, klaro. Kaya kapag nakikita natin ang mga sitwasyon sa Israel, ngayon mga Israel nag-atake sa Syria, di ba? Upang magbanta sa Iran. Ngayon lumulupha. Kaya ngayon mga Russia naman medyo mga galit. Kaya ngayon sa tingin ko malapit na malaking problema sa economic situation sa buong mundo. Talaga. Next year siguro maraming bansa mako-collapse. Sa tingin ko Korea naman mga delikado. Sa tingin ko, Philippines, okay. Bakit? Maraming mga pagkain. Dahil kayo na walang pera, kung kayo umuwi sa yung mga probinsya, kung doon, maraming mga prutas, magkasaba, potato, mga kamote. Kayo na walang pera, okay na. Pero sa Korea, ngayon winter, walang bunga. Kung hindi kayo nagbebenta sa Korea ng prutas, mamamatay sila. Pero kayo na walang pera, okay na. Kayo na nabubuhay sa labas, hindi mamamatay dahil sa panahon. Pero Korea, mamamatay. Napakalamig. Kaya sa tingin ko, sandali mangyayari malaking problema. USA naman, Japan naman, China naman, medyo malaking problema. Walang balita sa yung news tungkol sa China. Delikado ngayon. Malapit sa collapse. Economy. Hindi niyo alam? Kayo, ako focus sa Biblia lang. You don't care. Ano mangyayari sa mundo? Anyway, ayon sa Biblia, malapit na malapit. Ang ginawa ng Google ng quantum computer, bagong quantum computer. Do you know? Ito hindi karaniwang computer, hindi karaniwang computer. Yun ay sinabi nila. Ngayon, sa buong mundo, mabilis na computer. Pero itong quantum computer,
gaano kabilis na, gaano kabilis sa itong supercomputer. Mga isang mga mathematic itong question. Kung ngayon supercomputer upang lutasin itong mathematic itong question, upang lutasin kailangan mga kailangan 10 trillion years. 10 trillion years. Ngayon, sa pamamagitan ng supercomputer, pero sa pamamagitan ng Google quantum computer, 5 minuto. Only 5 minuto, pwede nilang lutasin itong mathematics. O ngayon, ginawa nila itong mga kakaibang computer. Kung ngayon, ako baga nagulat. Bakit? Ngayon, AI. Ito'y pasok sa quantum computer. Anong mangyayari? Ito'y makahari ng buong mundo. Kung ngayon sa pelikula. Anong pelikula? Maraming ganito mga bubble cities. Mangyayari ito. Ngayon sa mundo, bakit maraming mga pelikula na tungkol sa itong mga alien o zombie, nalala pa ninyo? Bakit maraming mga pelikula ng tungkol sa alien? Minsan-minsan, USA, sila naman nagsasabi, may alien. Ayon sa plano ng Illuminati, sila ay nakahanda itong rapture. Kapag nangyari ang rapture, ito'y plano nila. Nag-atake ang alien. Kung gaano mangyayari, buong mundo makakaisa para sumalungat sa alien. Kung gaano kailangan nila, one world government, isang tao ng hari, kung gayon, anong mangyayari? Yes, apocalypse. Ito'y kanilang plano. Pero tama sa Biblia. Malapit na ngayon. Kayo ay mga tapat na Kristiyano na walang pag-isip tungkol sa salibutan. Okay. Mag-focus sa Biblia lang. Okay, don't worry. Don't worry. Anyway, dapat nyo malaman. Malapit na malapit. Kapag tumating si Jesus, kung gaya tayo pupunta sa langit, Apocalypse chapter 21 verse 4. Papahilin niya ang bawal luha sa kanilang mga mata at hindi na makakaroon ng kamatayan. Hindi na rin makakaroon pa ng pagtadalamati o ng pagtangis man o ng kiron man sapagkat ang lahat ng unang bagay ay lumipas na. Yes, ngayon mayroon pa ba kayo? Sandali. Darating si Jesus Kristo. Kung gayon, yung luha, yung mga dalamhati, kamatayan, pagtangis o kirot, mawawala. Ito'y langit. Unang mga bagay, lumipas na, tapos na. Kaya lahat ng mga Kristiyano nahihirapan sa mundong ito, pero at tayo mayroong kahitong pag-asa. Sandali darating ang ating Panginoon. Kung gayon, matatapos ang lahat. Oo. Kaya lahat ng mga Kristiyano naghihintay. Kung gayon, tayong lahat haharap kay Jesus. Kung gayon, may kantimpala. Tayo hahatulan. Paghuhukom nito, ito hindi para sa kasalanan. Hindi tungkol sa kasalanan, kundi ng yung gantimpala. Gantimpala. Ito. Ikalawang Korinto chapter 5 verse 10. Okay, sabay-sabay po natin. Basahin. 3, 2, 1. Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bahay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Oo, sa hukuman ni Kristo. Hukuman ni Kristo. Tayong lahat may dugo ni Hesus Kristo. Kaya tungkol sa kasalanan, nabayan na, tapos na. Pero ito,
upang bawat isa tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan. Sa pamamagitan ng katawan. Ating sakripisyo, di ba? Sakripisyo, ginawa, maging mabuti o masama. Kung masama, dahil sa dugo ni Jesus, nabayan na. Kaya walang sumpa. Pero, maging mabuti. Kung ginawa niyo ang kabutihan, may kantimpala. Kabayaran. Tumanggap ng kabayaran. Kabayaran ng masama, ito kamatayan. Pero ito, si Jesus nagbayan na. Tapos na. Pero, kabayaran ng kabutihan, ito ay kantimpala. Yes, ito ay ating pag-asa. Apocalypse chapter 22, verse 12. Ito naman, pasahin po natin ng sabay. 3, 2, 1. Ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ayon sa kanyang ginawa. Ayon sa kanyang ginawa, kagantihan ang bawat isa. Kaya, walang ganitong gantimpala para sa Santa Rosa Church. Walang ganitong gantimpala. Bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Kaya sa loob ng Santa Rosa Church, bawat member, kayo dapat mag-isip, anong ginawa ko para sa Diyos? Sa loob ng Santa Rosa Church. Yun. Kung kayo ay makakaisa, magplano, mas maraming mga gawain. Kung gayon, ilang member, sasama. Pero ilan, hindi. Kaya, different yung gantimpala. Sino nagsakripisyo para sa Santa Rosa Church? Iba-iba ayon sa inyong ginawa. Dapat ninyong isipin. Ito, kautusan ng Diyos tungkol sa inyong gantimpala. Unang Pedro, chapter 4, verse 12. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na waring may isang katakatakang bagay na nangyayari sa inyo. Maraming mga itong kahirapan, mga kakaibang bagay, sa ating Christian life, kundi kayo'y magalak, yamang kayo'y nakikibahagi sa mga pagturusan ni Kristo upang kayo man ay matuwa at tumigaw sa galak kapag ang kalwalatian niya ay nahayag. Yes, kapag dumating si Jesus, yes, tayo matutuwa at sisigaw. Kung kayo'y inalipusta dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapapalat kayo. Ano ito sabihin? Kayo, kung kasi naktiis, patuloy. Dahil sa pangalan ni Kristo, para sa Diyos, kung kayo naktiis, patuloy, mapapala kayo. Sapagkat ang Espiritu ng kalwalatian na ng Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Kaya ating Espiritu Santo, siya ay mga nagpapatotoo tungkol sa inyo. Anong ginawa mo? Siya ay gumawa nito. Sino nagluto para sa Christian Living Seminar? May sister, brother. Ilan nagsasakripisyo, ilan hindi. Different, brother, sister. Different. Maraming ganitong salita. Matthew chapter 24, verse 44. Kayo, maging handa rin naman kayo sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi niyo inaasahan. Hindi niyo inaasahan. Sino nga ba ang tapat at matalinong alipin na inatasan ng kanyang Panginoon na pang-asiwahan ang kanyang sambahayan upang magbigay sa kanila ng pagkain sa tamang panahon? Mapalad ang alipin na kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ipagkakatiwala niya sa kanya ang lahat ng kanyang ari-arian. Ito, lahat ng kanyang ari-arian. Kaya, anong ito? Habang buhay hanggang panahon na darating uli si Yesu Cristo, may alipin. Sino sila? Ito ay Kristiyano. Diba? Tayo, alipin ni Jesus. Tao ni Jesus. Same meaning.
tapat at matalinong alipin na inatasan ng kanyang Panginoon na pangasiwan ang kanyang sambahayan upang magbigay sa kanila ng pagkain sa tamang panahon. At sino sila? Sila ay patuloy sumusunod sa salita ni Hesus Kristo. Patuloy, kahit na maraming kahirapan, pero patuloy siya, naging tapat. Tapat. Kung gayon, anong mangyayari kapag tumating si Jesus? Mapalad ang alipin. Bakit? Ipakakatiwala niya sa kanya ang lahat ng kanyang ari-arian. Bakit ang Diyos nagpatiwala sa kanila ng kanyang ari-arian? Ano ito? Kaharian ng Diyos, maraming mga kantipala dahil siya ay tapat. Kapag ipinakatiwala ng Diyos ang lahat ng bagay ng Diyos sa Kanya, siya ay nang may tapat na puso, siya ay nagsasakripisyo. Gagamit ng lahat ng mga bagay ng Diyos para sa kaluwalhatian ng Diyos. Siya ay tapat at matalinong alipin. Kaya sa pamamagitan ng Christian life, kayo ay dapat magpakita ng iyong sariling katapatan. Ito'y Christian life. May event, pangyayari sa church, kung gayon, palagi may dalawang isip. Okay, gagawin ko, ito. Pero, next week, busy na ako. Kung gayon, hindi, ayaw. Kung gayon, okay, ayaw sa inyong ginawa. Ayaw sa inyong ginawa, kagantihan kayo. Oo. Kaya walang reklamo. Tayong lahat, tatanggap ng mga katimpala ayon sa ating ginawa. Oo. Kaya, sino? Matalinong alipin. Kung gayon, okay, anong gagawin ko? Patuloy. Siya ay nag-iisip, nagpaplano. Anong gagawin ko para sa Diyos? Patuloy siya naghahanap ng ganitong chance. Oo. Palagi may dalawang pag-iisip sa sanlibutan at sa Diyos. Kaya na kayo gumagawa ng mga bagay na sanlibutan, hindi kasalanan ito. Hindi kasalanan. Walang problema sa iyong buhay. Pero, sa harap ni Jesus, dahil dito, walang gantimpala. Ito, mangyayari ito. Huwag niyo kalimutan. Ito. Parang ganito sa school. Commencement, graduation ceremony. Kung gayon, ilan? Maraming mga certificates. At maraming mga medal. Ilan? Malaki. Ilan? Maliit. Anong meaning ito? Habang semester, siya ay nag-aral lang masigasig. Di ba? Kung gayon, maraming certificate, maraming mga medal. Kung naglaro, hindi nag-aral, kung gayon, wala. Oo, ayaw sa kanyang ginawa. Sa mundo, pero mga minsan-minsan nangyari kakaibang mga sitwasyon. Mga nanay-tatay, mayaman, kung gayon maraming medal. Mga mahirap, mga wala. Sa mundo, mangyayari ganito. Pero sa harap ni Jesus, walang ganitong sitwasyon. Kaya isipin niyo, habang buhay, kung may chance, anong gagawin niyo? Unang Pedro chapter 1 verse 13, kaya't ihanda ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip, na supilin ninyo ang iyong sarili na igalak ang iyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo kapag inihayag na si Hesus Kristo. Ilagak ang iyong pag-asa sa biyaya na darating sa inyo kapag inihayag na si Hesus Kristo. Kaya ako naman, bakit bilang isang Koreano nandito sa Philippines? Bakit? Dahil sa tingin ko, maraming gantimpala dito. Maraming gantimpala. Kung ayaw ninyong makinig ng salita ng Diyos, aalis ako. Dahil, nawala na chance na gantimpala. Ngayon, maraming mga Pilipino naghihintay ng Ebanghelyo. Kaya, Panginoon, ako napupunta sa kanila.
Kung sasabihin ko sa kanila ang Biblia, kahit na mahirap na ako gagawa. Kung gayon, ayon sa ginawa ko, kagantihan ako. Okay? Kung gayon, para sa inyo, anong ginagawa ninyo? Para sa bahay ng Diyos, anong ginagawa ninyo? Para sa mga banal na kapwa, anong ginagawa ninyo? Yes, ito. Isipin ninyo, ito ay ating pag-asa. Kaya, sa loob ng iglesia, kapag kayo nagsasakripisyo, hindi malungkot. Isipin natin, sa summer retreat, mahirap o madali sa summer retreat? Mahirap o madali? Mahirap. Siguro Santa Rosa Church, maraming mga gagawin. Tama po ba? Dahil medyo malapit, kaya maraming mga sakripisyo. Oo. Kung gayon, kayo ba, pagkatapos ng summer retreat, kayo ba tatanggap ng sweldo? Hindi? Kung gayon, kayo ba magalit o masaya? Pagkatapos ng summer retreat? Masaya? Okay, isipin natin. Kayo'y nagbayad para sa summer retreat. Kayo'y nagbayad at kayo'y nagsasakripisyo at kayo nahihirapan. At walang sweldo. Pero bakit masaya? Isipin natin, sa harap mga SM building, construction. Kung kayo ay nagtrabaho sa construction, masigasig mga 2 days, 3 days, 2 night. Masigasig kayo nagtrabaho, pero walang sweldo. Magalit o masaya? Bakit magalit? Walang pera. Kung gayon, isipin natin, sa SM, bakit magalit? Sa summer retreat, bakit masaya? Same situation. Mas makakaiba dahil kayo nagbayad sa summer retreat. Sa SM building, hindi nagbayad. Pero summer retreat, nagbayad. Mahirap. Pero bakit sa summer retreat masaya at SM magalit? Kakaiba, hindi po ba? Kung walang pag-asa sa harap ng Diyos, kung gayon magalit. Di ba? Ito napaka hindi ko kakaiba. Talaga. Hindi naintindihan. Tayo nagbayad, tayo nagsasakripisyo, tayo nahihirapan, pero bakit masaya? Ito'y tamang ebidensya. May Diyos. May Diyos. Kaya, takasanibutan, imposible na makaintindi sa ating summer retreat yung Santa Rosa Church. Bakit? Paano sila ay masaya? Walang pera. Kayo'y nakahandog, walang pera, pero bakit masaya? Kaya hindi nila naintindihan ng tunay na iglesia. Anyway, ganitong mga hiwaga nangyayari sa ating Life of the Mission. Korea naman, same situation. Kakaiba, bakit masaya? Pagkatapos sa retreat, wala ng mga minister, napakahirap. Maraming mga counseling, mga gawain. Minsan nangyari mga problema kung sila nag-aayos, kaya konting tulog. Napakahirap. Sa Korea, 7 beses may ganitong summer retreat. Bawat batch, 10,000 nagtipon. Kaya totally, 70,000 nagtitipon. Taon-taon. Kung gano'n, napakahirap. Pero bakit ito puno ng kagalakan?
Paano? Ha? Next week, mga New Year retreat naman, subukin ninyo yung sarili. Bago umattend ng New Year retreat, kung kaya, busy na ako, may family gathering, Pero pagkatapos ng New Year retreat, okay, subukin ninyo anong mangyayari. May galak o may galit? Subukin ninyo. Kalungkutan o kaluguran? Okay, subukin ninyo. Palagi. Mga pangyayari ng mga ating iglesia, pagkatapos nito, kung kayo umattend ng may tapan na puso, yes, tiyang na, pupunuin kayo ng kagalakan. Kung kayo nagsakripisyo ng buong puso, is mas maraming kasiyahan. Talaga, ito'y hiwaga ng ating life for the mission. Oo, talaga. Ito, si Moises, ito halimbawa na si Moises, Hebrew chapter 11 verse 24, sa pananampalataya ng nasa hustong gulang na si Moises ay tumangging siya ay tawaging anang na babae ni Paraon, prince. Na pinili pa ang mapasama sa maapihan ng bayan ng Diyos kaysa makaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat kanyang pinagtutuunan ng pansin ang gantimpala. Siya ay Prince of Egypt, si Moises. Siya ay may kapangyarihan, kalakasan, kayamanan, may chance, maraming mga para sa masagan ng magandang pamumuhay sa mundong ito. Pero ayaw niya, kundi pinili niya ang mapasama sa kaapihan ng bayan ng Diyos. Bakit? Pinansin niya ang gantimpala. Ito, pansamantala. Ito, walang hanggan. Kung kayo, ito'y mahal. Ito, gusto ko ito. Ako naman. Bakit nahirapan ako dito? Aking katawan, galing sa Korea. Maraming mga Pilipinong food. Masarap. Pero, 2% kulang. 2% kulang dahil kailangan kimchi o kailangan mga Koreanong soup, maanghang soup. Pero, wala dito. Kaya na sa Koreanong restaurant, pero 2% maiba. Konting kulang. Sa Korea, okay, masarap. Pero dito, 2% kulang. Bakit? Ito, galing sa alapong ng Philippines. Ito, Koreanong alapong. Different. Kung kayo kumain ng Pilipinong food sa Korea, same situation. Kulang. Hindi ko alam anong yun. Anyway, kulang. Pero bakit ako nakitiis? Ako naman, nakakapansin ng santimpala sa langit. Okay, para sa Diyos, para sa mga Philippine Life of the Mission, ako magsasakripisyo. Kayo na medyo mahirapan, okay, walang problema. Ito, pansamantala. Tayong lahat ay mangyayari kanito sa atin. Jesus Kristo magpapatong sa ating ulo ng korona ng kalwalatian. Ayon sa inyong ginawa. Sinabi niya Apostol Pablo, ikalawang Timoteo chapter 4 verse 7, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. Kaya hanggang kamatayan siya nag-ingat at sumunod sa tamang salita ng Diyos. Kaya't mula ngayon, nakalana sa akin ang putong ng katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapan na hukom na sa araw na yon. Hindi sa mundong ito, sa araw na yon.
pagkatapos ng katapusan ng mundo. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga nakahangat sa kanyang pagpapakita. Oh. Kaya palagi dapat natin isipin, kapag dumating si Jesus, anong mangyari sa akin? Ako haharap sa Kanya. Hahatulan ako ayon sa aking ginawa. Kaya tatanungin kayo ni Jesus Kristo, okay, ang mga anak ko, ako'y namatay para sa iyo, kaya ikaw naligtas. Okay. Pero habang buhay, ibinigay ko sa inyo maraming mga araw at chance. Kung gayon, anong ginawa mo para sa akin? Tatanungin kayo, anong ginawa mo para sa akin? Para kay Jesus, para sa Diyos, para sa Iglesia, para sa mga kapang brothers sisters, anong ginawa ninyo? Kayo dapat sumagot kay Jesus. Kayo mismo dapat sumagot kay Jesus. Walang halaga pagkahamig sa ibang mga brothers sister. Bawat isa. Kung walang ganitong mga pag-iisip, at medyo hindi maging maganda ang iyong Christian life. Kaya tayo dapat mabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayo mabubuhay kasama ng Diyos. Kaya sino pinakamabuting Kristiyano? Siya sumusunod sa kalooban ng Diyos, nagbubunga ng liwanag, bunga ng liwanag. Hindi po ba? Siya ay tunay na Kristiyano. Unang Juan chapter 2 verse 17. Ang sanibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipad, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Kaya, muna dapat natin malaman, ano ang kalooban ng Diyos? Ikalawang session, sinabi ko sa inyo, ano ang kalooban ng Diyos? Jesus, bago umakyat siya sa langit, sinabi niya sa mga alagad, gawin ninyong alagad na lahat ng mga bansa ay evangelism. Tapos, turuan silang sundin ang lahat ng mga inyutos ko sa inyo. Salita. Kaya, mag-aral kayo ng salita. Kung kayo, salita, anong pinakamahalagang kautusan? Ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso mo at ibigin mo ang kapwa, kaya yung sarili. Tuparin nyo ito. Kaya upang tuparin tayo itong dalawang kautusan, sa pamamagitan ng salita, panalangin. Kung matutupad ang unang utos, di ba? Sa pamamagitan ng fellowship at ng evangelism, matutupad ang ikalawang utos. Kaya, okay, ako mag-aaral ng Biblia, patuloy. Ako, sa tamang oras, ako mananalangin sa Panginoon. Ako, mag-fellowship sama-sama mga brothers and sisters. Ako nag-evangelize sa mga ibang mga kaluluwa. Okay, gawin niyo ito hanggang panahon na darating si Yesus Kristo. Kung kayo pwede sumagot kay Jesus, Panginoon, ako, ayon sa iyong kalooban, ako patuloy nakakaharal ng Biblia. Napakasaya. Ako patuloy, humingi sa danalangin sa Panginoon. Ikaw naman nakinig po ba? Oo. Anak ko, patuloy ako nag-fellowship sama-sama mga mapangmahal na brothers and sisters na Santa Rosa Church. Patuloy nagsakripisyo sa ritual, ritual, iba-ibang mga mangyayari. Ako naghanda marami, ako naglinis mga church building, ako nagluto maraming beses. Tama na nakita-kita. Ay, ikaw maganda. Oo, ayon sa inyong ginawa. Pero, anong ginawa ko para sa Diyos? Kung gayon. Ako, Sunday lang, umattend. Yun lang. Sunday, anong ginawa mo? Sa tingin ko, okay, umattend ka sa Sunday. Pero patuloy na antok. Ayon sa inyong ginawa. Unang Korinto, chapter 15, verse 58. Kaya,
mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatak, hindi nakikilos na laging sakana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kapuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Sa mundo, parang walang kapuluhan ang ating sakripisyo sa iglesia. Sino napupuri sa inyo? Wala. Pero don't worry, ating Panginoon nagsulat. Ikaw gumawa nito. Okay, marami. Ang kabutihan nito, ginawa mo. Kaya sino matalinong alipin ni Jesus? Patuloy siya nakahanap. Ano ang kabutihan? Ano ang liwanag? Ano ang katuwiran? At ginagawa nila yon. Siya'y matalinong alipin ng Diyos. Hindi po ba? Matthew chapter 5 verse 11. Mapapala kayo kapag kayo'y nilalait, inuusik at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Kung kayo'y nag-evangelize, pakikinig kayo ng itong mga kakaibang salita mula sa mga taga-sanlibutan. Kung kayo'y masigasig sa umattend sa Church Fellowship, kung kayo, tiyak na kayo makikinig na kayo itong mga masamang salita mula sa mga di naligtas na kaluluwa. Kung kayo, magala kayo ang magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inusik ang mga propeta na nauna sa inyo. Ito sinabi ni Jesus. Kaya kapag kayo inusik ng yung mga magulang, yung mga ibang mga pamilya, isipin ninyo. Ito. Palagi may dalawang option. Sa sanlibutan o sa Diyos. Anong gagawin ko? Maraming kahirapan? Maraming gantimpala. Okay. Kaya maraming mga luha, problema, masasaktan ating puso ng mga ibang mga pamilya. Ito'y Christian life. Unang Juan 15 verse 8. Sa pamamagitan nito, naluluwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Kailangan natin maraming mga bunga, kayo magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Bunga. Kaya magtiis kayo. Magsakripisyo patuloy para sa Diyos. Yun ay magiging kalwaltian para sa inyong sarili. Hindi para sa akin, kundi para sa inyong sarili. Ito inyong sariling Christian living. Ako, pastor, kaya ako dapat maghanda, ako dapat mag-aral ng Biblia at kayo itong mga seminar. Kung hindi ako kumagawa nito, kung gayon ako matamat na lingkod. Kaya ako naman, marami makahirap, pero sana ako magpubunga ng marami. Kaya na may sakit sa katawan, pero okay na, may laganat, walang problema. Patuloy, focus. Ito. Philippians chapter 1, verse 11, at mapuspos ng mga bunga ng katuwiran sa pamamagitan ni Yesu Kristo sa kalwaltian at kapurihan ng Diyos. Mapuspos ng mga bunga ng katuwiran. Kaya, ito'y pinakamaganda. Lahat ng mga Santa Rosa Church member, isipin natin, kapag dumating si Jesus, kung tayong lahat haharap sa Diyos, di ba? Tayong lahat haharap sa Diyos, kung gayon. Sa tingin ko, lahat ng mga Santa Rosa Church member, mayroong maraming mga bunga ng katuwiran. Marami. Kung gayon. Yes, ito'y kalwalhatian. Hindi po ba? Ano ang kahihiyan sa harap ni Jesus? Siya naligtas. Pupunta sa langit. Pero may hihiya. Sino siya? Sino siya?
ibang mga brother sister, marami nga itong bunga. Panginoon, bigat. Ganito. Pero ilan? Isa lang. Isa lang. Sa Apokalipsis, mga kaluluwa nagbibigay ng corona kay Yesu Kristo. Ibig sabihin, ilang mga Central Church member nagbibigay sa Panginoon ng maraming mga bunga. Panginoon, ito nga evangelism ko, ito sakripisyo ko, ito kaalaman ko, makanya ito patuloy. Mabuting mga malaking mga parang malaking mangga. Special A, grade A, double A na mangga, patuloy. Pero ito, isa lang. Pero nabulok. Nabulok ng uwot. Panginoon, sorry. Ito'y kahiyan. Hindi po ba? Iba, marami, pero bakit ikaw isa lang? Okay, thank you. Okay. Mangyayari ito, brother, sister. Isipin niyo. Hindi ito teorya. Ako, magkapaksa ako sa Diyos. Panginoon, para ipahayag ang ebanghelyo, ako pumunta sa Philippines. Ako nag-aral ng wikang Pilipino. Napakahirap. Pero ako gumawa nito, Panginoon. Sasabihin ko ito. Dahil ako gumawa. Kung gayon, anong ginawa ninyo? Anong sasabihin ninyo sa Diyos? Sa harap ni Jesus? Gaano kadaming bunga ibibigay po ninyo kay Jesus? Ito mahalagang question. Kung walang Santa Rosa Church, paano pwede nyong gawin para sa Diyos? Paano kung walang iglesia? May iglesia, kung sa loob, anong gagawin ninyo? Isipin ninyo, hanapin ninyo. Sa kapipa, evangelism. Mga kaibigan, evangelism. Mga Bible seminar, Christian life seminar, mga retreat. Kung kayo, okay, ako sasama. Nakulang na ito nga budget sa iglesia, ako maghahandog. Oo, lahat ito yung bunga. Hindi po ba? Kaya sa harap ng Diyos, mangyari ito, Daniel chapter 12 verse 2, may ganitong salita. Daniel, itong lumang tipan. Marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ay magigising. At iba'y tungo sa buhay na walang hanggan. At iba'y tungo sa kahihiyan at sa walang hanggang paghamak. Kaya, may ganitong paghuhukom. Ang mga pantas ay magniningning na tulad ng kaningningan ng langit. At ang mga nakpabalik ng marami sa katuwiran ay parang mga bituin, magpakailan paman. Ang gusto ba ninyong maging mga bituin sa harap ng Diyos? Kung gayon, okay, gawin ninyo. Kaya ng bituin, maniningning na bituin, ayon sa iyong pananampalataya, ayon sa inyong kalooban. Ako naman, nagpasya. Ako pupunta sa Philippines. Kaya nandito ako. Kahit na mahirap, hindi ako bumalik. Kaya pwede kong sabihin sa Diyos, Panginoon, ako napakahirap sa Philippines, pero hindi ako bumalik sa Korea. Pwede, dahil ginawa ko ito. Ginawa ka ito. Ito aking sariling gantimpala. Kung kayo, ano ang inyong gantimpala? Isipin ninyo, ano ang bunga? Magkano kadaming bunga ngayon sa inyo? Kung konti lang, kung gayon, kumising kayo. Isipin ninyo, kayo nga araw-araw, ito mahalagang chance para sa inyo. Kaya bakit tayo maging masigasig sa Christian life? Dahil sa gantimpala.
Dahil sa gantimpala. Kaya, kung ngayon, paano pwede natin kunin ang maraming mga gantimpala? Kaya muna, tungkol sa salita. Hosea chapter 6 verse 3, ating kilalanin tayo'y magpatuloy upang makilala ang Panginoon. Ang kanyang paglabas ay kasintiyak ng bukang niwayway at siya'y paparito sa atin na parang ulan, tulad ng ulan sa taksibol at tumidilig sa lupa. Patuloy ang Diyos kumikilos ayon sa Biblia, di ba? Kung kaya tayo dapat magbasa ng Biblia upang makilala ang Panginoon. Ano ang puso ng Diyos? Ano ang kalooban ng Diyos? Dapat nating isipin tungkol dito sa pamamagitan ng Biblia. Kung kayo nagbabasa ng Biblia, okay, ako nagbasa ng 5 chapter, okay, natapos na. Pero walang kaalaman sa utak. Kung kayo, same, hindi nagbasa kayo. Hanapin ninyo, ano ang kalooban ng Diyos? Ano ang puso ng Diyos? Ito ayaw ng Diyos. Ito gusto ng Diyos. Kaya check, mga pulang, mga pencil, maraming mga star, mark. Kaya magtikit-tikit sa yung mga CR, kusina, mga kwarto. Okay, yun. Pwede yung gawin ito. Ito dapat akong magtapon ng ganitong masamang gawain. Okay. Kaugalian, habit. Aking mananalita, hindi maganda. Okay, ako magpabago. Ganito. Hanapin ninyo sa Biblia tamang kalooban ng Diyos. Awit chapter 119 verse 44. Dakil ang mga gawa ng Panginoon na pinag-aralan ng lahat ng nalulugod sa mga iyon. Bakit siya ay nalulugod sa mga salita ng Diyos? Dito, ito nga, kayamanan. Kamalig ng kayamanan. Espiritu walang hanggang gantimpala sa loob ng Biblia. Hanapin ninyo, brother, sister. Batuing linggo, mga evangelist, mga pastor, nagtuturo sa inyo. Hindi po ba? Patuloy. At kung kayo nagpapasa ng Biblia araw-araw, kung araw-araw pwede nyo matakuan. Ito ay puso ng Diyos. Marami tungkol sa Biblia, napakarami. Lalong-lalo na awit 119, marami mga kahitong salita. Ito nga, muna, 19, verse 11. Bukod dito, binala ng iyong lingkod sa pamamagitan nila. Sa pagsunod sa mga iyon ay may dakil lang gantimpala. Sundin ninyo ang salita. Napakaraming salita. Kaya ibig sabihin, napakaraming gantimpala. Okay? Naintindihan nyo ito? Napakaraming gantimpala. Dahil maraming salita. Napakarami. Sundin ninyo. Awit 190 verse 48. Itataas ko ang aking mga kamay sa iyong mga utos na inibig ko. Kung ano ito, pag-ibig, ito naman bunga. Dati ito boring, pero ngayon ako umibig sa Biblia. Gantimpala ninyo, kayo nagbunga ng pag-ibig sa Biblia. Ako ay mapupulay-bulay sa mga batas mo. Muna, medyo mahirap, boring, medyo mahigpit. Yes, tama muna, pero magtiis kayo na patuloy magbasa. Kung gayon, dahan-dahan, mga maging masarap, parang ampalaya. Muna, mapait. Patuloy kayo kumain. Kung gayon, dahan-dahan, matamis. Awit 190 verse 97. O mahal na mahal ko ang iyong kautusan. Ito'y siya kong binubulay-bulay sa buong araw. Dahil sa pag-ibig, siya ay patuloy. Napubulay-bulay ng Biblia. Kaya, kung sa iyong mga puso, ng Biblia, matamis,
kung gayon kayo'y nagbunga ng maraming mga pag-ibig sa Biblia. I-try ninyo. I-try ninyo. At panalangin. Awit chapter 116 verse 1. Minamahal ko ang Panginoon sapagkat kanyang tininig ang aking tinig at aking mga hiling. Sapagkat ikiniling niya ang kanyang pandinig sa akin. Kaya ako'y tatawag sa kanya habang ako'y nabubuhay. Panalangin, ano ibig sabihin? Sa pamamagitan ng panalangin, lumalapit ang relasyon natin at ng Diyos. Diba? Kung kayo patuloy nagsasabi sa Diyos, kung kayo malapit relasyon sa Diyos, ito naman gantimpala, hindi po ba? Habang buhay, iko'y talkative sa akin, kaya ako masaya dahil sa iyo. Hindi ako boring dahil sa iyo. Ikaw, sobrang dami na sinabi mo sa akin, maraming mga bagay-bagay. Ito naman gantimpala, hindi po ba? Ilan? Ikaw, malaki tahimik. Every day, ikaw tahimik sa akin. Kung gayon, ito ba maganda? Hindi. Kung mahirap ang mga panalangin, kung gayon, okay. Gawin ninyo mga list. Panalangin list. Prayer request. Ako, number 1, number 2, number 3, number 4. Siya ay may prayer request kung para sa kanya, number 1, number 2, number 3. Kung gayon, bago matulog, ganito, ito. Panginoon, tulungan siya. Siya ay umiyak, may masaktan siya. Panginoon, tulungan siya, ganito. Anything okay. Awit chapter 141 verse 2, ibilang mo ang aking dalangin na parang insenso sa iyong harapan, at ang pagtataas ng aking mga kamay ay handog sa kinahaponan. Sa Israelita, sa templo ng Diyos, every day, every morning at gabi, sila ay nagsindi ng itong ilawan at naghandog ng insenso sa Diyos. Sa Biblia, insenso, ito'y dalangin. Insenso, pinakabanal ito. Yung panalangin, pinakabanal sa harap ng Diyos. Kaya kapag kayo nananalangin, muna, ihanda niyo ang iyong puso. Kung may problema, itapon lahat. Naging mga mapayapa, tapos ipahayak sa Diyos ang lahat ng iyong puso. Ibuhos ng iyong puso sa Diyos. Ito naman, at ito'y tinatawag na personal Christian life. Ito'y bawat isa gumagawa nito. Ito ay hindi sama-sama, nag-iisa. Bawat isa gumagawa nito, salita at panalangin. Kaya, saan man, kailan man, pwede niyong gawin ito. Ngayon may cellphone, mga Bible app. Every day, basahin ninyo ang mga mapubulay-bulay. Every day, isang chapter. Morning, 1 chapter. Hapon, 1 chapter. Gabi, 1 chapter. Kung gayon, every day, 3 chapter. Kung gayon, subukin ninyo. Pagkatapos ng 1 year, gaano kadaming salita kayo naging marunong. 1 year, 2 year, 3 year. Kung gayon, kayo magiging marunong sa buong Biblia. The personal Christian life, gawin ninyo. At tapos, yung fellowship. Fellowship. Hebreo chapter 10 verse 24, ating isa-alang-alang kung paano gigisingin ng isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Huwag nating pabayaan ang ating pakitipon, gaya ng ugali ng iba. Kaya mga taga-sanlibutan, ayaw tayong nagtitipon-tipon. Kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Lalong-lalo na kapag ninyong nakikita na papalapit na ang araw. Kaya tayo dapat magtipon ng mas masigasig dahil malapit na malapit ang katapusan. Hindi maraming chance sa atin ngayon.
Kaya, huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon, kaya ng ugali ng iba. Ngayon, dahil sa cellphone, halos lahat ng tao nag-iisa. Kaya, sa family gathering, kung kayo, anong ginagawa nila? Cellphone. Hindi po ba? Cellphone ngayon. Sa hapak, cellphone. Lahat cellphone. Ay, mga dalawang beses ako kumain ng hapunan sa labas. Tingnan ko mga ibang mga tao. Marami mo cellphone. Walang conversation. Walang nag-uusap. Konti lang, iba. Kain o cellphone. Kain, cellphone. Ito ba family gathering? Kakaiba. Gawa chapter 2 verse 46. Ito'y unang iglesia. Araw-araw habang sila'y makakasama sa templo, araw-araw sila ay nagtipon sa templo. Sila ay napuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. Ang nagsasalo-salo na may galang na tapan na puso, na nagpupuri sa Diyos, na nagtatamo ng lugos sa lahat ng tao, ay idinadagdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Ito'y unang iglesia. Ngayon, napaka-busy, kaya ngayon hindi kaya araw-araw. Pero, kung tayo'y patuloy umaasa ng mga walang hanggang gantimpala, kung pwede tayong araw-araw makitipon-tipon. Ito ang isang training, seminar. Bible seminar, Christian life seminar. Kung kayo, isang linggo nagtitipon-tipon. Kung kayo, oo, kayo nag-aaral, nakinig, nag-iisip ng marami. Oo. Hindi masaya. Pero, next week, Bible seminar. Next again, Christian life seminar. Kung kayo, masaya po ba kayo? Every week, may Bible seminar. Kung kayo, kaya ba? Mamatay ako. Mamatay. Kaya medyo depende. Noong panahon ay walang kuryente, walang trabaho. Kaya pwede araw-araw natitipon. Pero ngayon, ito ay pananampalataya ng Santa Rosa Church. Next year, ilang beses idadaw sa inyo ang Bible Seminar para mailigtas ang mga kaluluwa. Ayon sa inyong kalooban. Ilang beses magtitipon-tipon. Ayon sa inyong kalooban. Kung walang fellowship sa bahay, anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa ninyo? Kung walang cellphone. Anong ginagawa ninyo sa bahay? TV o cellphone, YouTube o Facebook, mga iba, mga Instagram. Kung walang ganitong mga cellphone, kung gayon, siguro napaka-boring. Hindi po ba? Kung kayo magtipon dito, kayo magtupuri, mag-testimony, magtapupuri, yun, mas masaya, hindi po ba? Sa pamamagitan ng fellowship, yes, tayo natutunan ng pag-ibig. Pag-ibig. Nag-iisa, imposible matutunan ng pag-ibig. Pero, kapag tayo nagtitipon, para nagtitipon tayo, kailangan ng ganitong mga kusali at pagkain. Tama pa ba? Kaya, kailangan sakripisyo. Kapag tayo nagtipon at kapag tayo nag-evangelize, kailangan sakripisyo. Dalawang paraan. Kusang loob o sa pilitan. Ito naman ayon sa inyong pananampalataya. Okay. Kusang loob. Gagawin ko ito. Pero, kaya na sa pilitan, kung ito'y training. Kung kayo'y gumagawa ng lahat ng sakripisyo ng kusang loob, kung gayon, kayo'y nagbubunga. Pero nasa pilitan, kung gayon, hindi nagbubunga, kundi
sasanayin. Training lang. Dalawang uring sakripisyo. Isa, paglilingkod. Anong ibig sabihin? Nang may inyong katawan, pwede kayo magsasakripisyo. Nang may inyong katawan. At nang may inyong ari-arian, ito ay handog, offering. Kung kayo ngayon, ari-arian, ito ay maging pera. Kung kayo ay nakahandog ng pera, ito ay offering. Kung kayo ay nakahandog sa Diyos ng may yung katawan, ito ay paglilingkod. Kaya pagluluto, paglilinis, makahanda. Ito. Roma chapter 12 verse 1. Kaya nga mga kapatid, isinasama ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Ito ay ating service. Inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos. Kaya kusang loob. Ito yung mahalaga. Unang Korinto chapter 6 verse 20, sapagkat kayo ay binili sa lahat sa isang halaga, kaya luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Kaya kapag kayo nagbigay ng inyong katawan sa Diyos, yes, ito yung maging kaluwalhatian sa Diyos. Kung gayon, pwede ninyong sabihin kay Jesus, Panginoon, ibinigay ko sa iyo ang aking katawan. Tama. Ay, thank you. Ama, kayo ba nagbigay na yung katawan sa Diyos? Kayo lamang nakakaalam. Ito, Roma chapter 6 verse 12. Huwag ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang masunod ang mga pagnanasan nito. Bakit sinabi niya apostol, ito nga salita, kayo naligtas, pwede ninyong ihandog ang iyong katawan sa masama. Kaya isipin ninyo, anong gagawin ko? Para sa Diyos o para sa Diablo? Huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng iyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan. Kundi, ihandog ninyo ang iyong sarili sa Diyos na tulad sa mga buhay mula sa mga patay. Patay, pero ngayon, ako buhay. At ang mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. Kaya ito'y paglilingkod, sakripisyo. Yes. Ito. Muna, ng sapilitan, the training. Pero, naging sapat, kung gayon, kusang loob, pwede niyong gawin ito. Nang may mabuting puso, naglilinis, nagwawalis, nagpupunas, pwede. Dati, walang sweldo, ayaw. Pero, ngayon, sweldo, I don't need. Para sa Diyos, ako. Kusang loob. Nagbabago ganito. Siya ay magiging mabuting anang ng Diyos. Mapangmahal na Diyos. Mapangmahal na brother, sister. Banal na kaluluwa. Maganda sila. Tungkol pagkahandog. Kung kaya pwede ninyong ibigay ang iyong katawan at yung mga ari-arian, dalawang uring mga bagay. Ito ang pagkahandog. Lucas chapter 16. Kung kayo nga'y hindi naging tapas sa kayamanan ng kalikuan, sino ang makitiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? Walang alipin na kapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa at kaya ay magiging tapat sa hahamakin ng ikalawa. Hindi kaya makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Dahil dito, sinabi ni Jesus, mga mayaman, mga mahiram na maliligtas. Bakit? Nahati ang kanilang puso. Kaya ito, pera, kayamanan, ito'y malaking tukso sa inyong puso. Kaya, palagi, ating iglesia, hindi kami humingi sa inyo ng pera. Bakit? Ating amang Diyos, mayaman. No need ang iyong pera. Anong ibig sabihin? Handog.
ito, no, dahil sa biyaya ng Diyos, Panginoon, gagawin ko ito. Dahil sa iyong bitakilang biyaya. Handog ito, parang ganito. Halimbawa, isang mga pamilya, nanay, nagbibigay ng allowance sa mga anak. Di ba? Kung anak, may pera, saan galing ito? Nanay. Pero anak, siya ay nag-iisip, next week may birthday ni nanay. Kung gayon, ako bibili ng isang mga regalo. Mga sikreto sa nanay. At siya ay naghanda ng regalo. Kaya sa surprise, ibinigay kay nanay. Happy birthday, nanay. Binili ko ito para sa iyo. Kung gayon, nanay, masaya o malungkot? Masaya. Pero bakit masaya siya? Ito? Saan galing itong pera? Nanay nagbigay. Nanay nagbigay. Pero sa itong regalo, may puso ng anak. Kaya masaya siya. Pero walang pag-ibig. Kung ito, sinasabi ng anak sa nanay, okay, nanay, next week, yung birthday, ay ibigay sa akin ng mga 1,000. Ako bibili ng regalo para sa iyo. Kung gayon, masaya o magalit? Magalit. Bakit? Same situation. Walang puso. Yan. Handog ay ito. Walang puso ninyo sa Diyos, walang halaga yung pera. Ating iglesia, hindi duka. Hindi duka. Ating amang Diyos, tunay na Diyos. Hanggang ngayon, patuloy may kulang. Pero hanggang ngayon, walang problema. Paano? Yes, ating amang Diyos nabubuhay. No need ang ating pera. Pero kung kayo nakapasalamat sa Diyos, ng kaligtasan, itong kasiyahan sa Christian living at ang biyaya sa langit, kung gayon, kusang loob kayo pwede magbigay ng iyong mga bagay sa Diyos para, Panginoon, sana gamitin itong pera ko para sa katuwiran at ang kalooban ng Diyos. Yun ay handog. Ibang mga iglesia, sila ay nagtuturo ng magkakaiba na tungkol sa handog. Kung ikaw naghandog ng maraming pera, ikaw pupunta sa langit. Meron po ba kahit salita sa Biblia? Ikalawang Korinto, chapter 9, verse 7. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat inibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ito'y kusa. Oo. Ito si Haring David, siya ay nanalangin sa Panginoon ganito. Unang Kronika, chapter 29, verse 17. Ngunit, sino ba ako at ano ang aking bayan na kusang makapaghahandog sa ganitong paraan? Sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo o ang sa iyo ay aming ibinigay sa iyo. Alam ko rin aking Diyos na inyong sinisiyasa ng puso at nalulugo ka sa katuwiran. Sa katuwiran ng aking puso ay aking kusang loob na inihandog ang lahat ng mga bagay na ito. At ngayon nakita ko ang iyong bayan na naririto, kusang loob at may kagalakan nakahandog sa iyo. Ito, lahat ng mga bagay nang mula sa iyo. Lahat ng ating pera, lahat ng ating ari-arian, saan galing? Diyos. Diyos, ito'y katotohanan. Ating buhay naman, ating hinihinga naman galing sa Diyos. Kung sasabihin ng Diyos, okay, ikaw, pumarito. Kung gayon, mamamatay tayo. Ito'y tao. Pero maraming tao nag-aakala, ito'y akin, aking pera. Ito ay kaya para sa magandang fellowship, kung
kayo nagpapasalamat sa Diyos, kung sana maging tapas sa itong paglilingkod at paghahandog. Ayon sa Biblia, mga 10%, ito'y tithe, ika-10 bahagi, ito'y kautusan ng Diyos. Bakit? Para sa templo ng Diyos. Para sa templo ng Diyos. Pero itong sakripisyo dapat galing sa kusang loob. Kaya hindi mga ministro ng ating church na nagutos sa inyo tungkol sa handog, dahil ito dapat maging galing sa kusang loob. Kusang loob. Kung nanay nagsasabi, next week, aking birthday, ikaw ibigay sa akin mga malaking mga regalo. Kung gayon, ano ang laka ito? kusang loob. Ito'y may bisa. Huwag niyong kalimutan ito. At sama-sama tayo nag-evangelize. Pilipos chapter 4 verse 15. At kayong mga taga-Pilipos, nalalaman naman ninyo na nang pasimula ng Ebanghelyo, ngayon, sinasabi ng Apostol Pablo, nang ako'y umalis sa Macedonia, wala ni isang iglesia na nakipagkaisa sa akin sa pagbibigay at pagtanggap, kundi kayo lamang. Kaya, nang pasimula ng Ebanghelyo, maraming kulang. Pero, Pilipos Church, tumulong kay Apostol Pablo. Diba? Wala ni isang iglesia na nakipagkaisa sa akin na pagbibigay at pagtanggap, kundi kayo lamang. Sapagkat kahit ako nasa Thessalonica, nagpapadala kayong minsan o uli para sa aking kailangan. Kanito, Pilipos Church, tumulong kay Apostol Pablo para sa Ebanghelyo. Ebanghelyo. Bakit? Nalalaman nila, nahihirapan na Apostol Pablo para sa Ebanghelyo. Kaya, okay, kami tutulong sa kanila, sa kanya. Kanito. Kaya Pilipos Church, mabuting iglesia sa Biblia. At tungkol sa ministro, Biblia nagsasabi tungkol sa ministro. Unang Thessalonica chapter 5 verse 12, subali hinihiling naman sa inyo, mga kapatid, na inyong igalang ang mga nagpaparal sa inyo at namumuno sa inyo sa Panginoon at nagtuturo sa inyo. At lubos ninyong silang igalang na may pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Magkaroon kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kaya para sa iglesia at para isagawa ang kalooban ng Diyos, may mga ministro na itinalagan ng Diyos. Maraming mga kahirapan. Pala espiritual parang ministro, parang mga magulang ninyo, di ba? Parang mga magulang, espiritual. Dahil sila ay nagpapagal sa inyo, nagtuturo sa inyo, naghahanda sa inyo. Para sa iglesia, kaya sila naman tao, hindi perfecto. Kaya number one target ng Diablo. Kaya sobrang hirap. Maraming kulang. Pero minsan-minsan mga brother sister napopo sa kanila, kung gayon, anong gagawin nila? Kung kayo napopo kay Ebandian, kung gayon, anong gagawin niya para sa iyo? Tuloy, lungkot, umiiyak. At kung siya may sakit, kung hindi kaya ministro, kung gayon, mawawala Santa Rosa Church. Kung gayon, nanalo ang Diablo. Kung paano kayo makakaroon ng maraming katimpala kung nawala ang Santa Rosa Church? Kanito, sama-sama, magmahalan kayo. Okay? Ito mahalaga. Ako naman kulang, Ebangyan kulang, kayo kulang. Kaya tayo dapat makaisa. Dahil sa kulang, ibig sabihin, pwede mangyari ang problema. Pero, dahil sa pag-ibig, tayo pwede makaisa. Dahil sa pag-ibig, pwede tayong magpatawad sa Kanya. Yun, ito'y mahalaga, brother, sister.
Hebreo chapter 13 verse 17, sumunod kayo at pasakop sa mga namumuno sa inyo, sapagkat sila ay matamang nagbabantay lang sa inyo, mga kaluluwa bilang mga mananagot. Hayaan kampanan nila ito na may kagalakan at hindi nang may hapis, sapagkat kung ganito, hindi ito magiging kapakipakinabang sa inyo. Kaya, totoo lang, kapag ako ay tinalaga para sa Diyos, medyo takot. Bakit? Maraming mga kulang, pero dapat ako magturo tao. Biblia. Ako naman, wala kaalaman. Pero naging evangelist, kaya kailangan sermon. Kaya unang sermon, pangit na pangit. Anong sinabi niya? Ganito. Pero maraming mga brother sister nagtiis, nanalangin para sa akin, at ako naman masigas na nag-aaral. Kaya dahan-dahan ako nang lumago. Ginagawa ako ng Diyos para maging tamang alipin ng Diyos. Kaya ebanggihan naman at kayo naman dapat makakaisa, dapat masigasig para maging mabuting lingkod ng Diyos. Kung hindi, may problema. Minsan-minsan, mga minister, parang maging hari. Kaya mga tapastos, mga masumigaw, mga umutos sa inyo. Kung gayon, may problema. Palagi, mga minister dapat palagi mapapakumbaba. At kayo naman dapat may galang sa kanila. Kung hindi, papasok ang diablo. Okay, naintindihan nyo ito? Ito inyong vision, homework. Minsan-minsan, ito nga dahil sa mga masamang relasyon, mga brother-sister at mga minister, minsan-minsan mangyayari mga problema ibang iglesia. Pero sa pamamagitan nito, lumalago ang ating Philippine Life of the Mission. Ito'y Church Christian Life. Ito'y sama-sama. Kaya, personal Christian life, ito, nag-iisa. Sa bahay, pwede niyong gawin ito. Sa school, sa trabaho, pwede niyong gawin ito. Personal Christian life. Pero, church Christian life, ito, hindi kaya ng nag-iisa. Dapat kayo magkaisa. Sama-sama. Minimum, dalawa. Dalawa, tatlo. Magkaisa. Kung kayo, pwede kayo mag-fellowship at mag-evangelism. Ito mas mahirap. Mas mahirap. Pero, kung kinanap ninyo itong Church Christian Life, malaking mga kantimpala. Bakit? Nag-iisa, mali na bagay. Pero sama-sama, ito nga, pwede gumawa ng malaking mga bagay. Kaya sumasalungan sa diablo at magtatagumpay. Nag-iisa, imposible. Pero sama-sama, kaya. Kung gayon, humarap tayo kay Hesus Kristo. Humarap tayo kay Hesus Kristo. Ito, Awit chapter 116:12. Sabay-sabay, pasahin po natin. 3, 2, 1. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lanyang kabutihan sa akin? Okay, ito ay inyong kalooban. Walang tamang sagot. Kayo mismo dapat sumagot sa Diyos. Kayo ba tumanggap na ng kabutihan? Biyaya ng Diyos kung gayon. Ano ang iyong isusukli sa Diyos? Yes. Ayon sa iyong kalooban. Nagkagantihan kayo. Ito'y Santa Rosa Church. Pinakamahalaga ito. Ito naman sabay-sabay. 3, 2, 1. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay. At ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Bakit si Jesus tumating sa mundong ito? Upang iligtas ang mga makasalanan. Ito yung number 1 mission. Kaya tayo dapat magpahayag ng dugo ni Jesus Kristo. Para dito tayo dapat makaisa. Panoorin natin ito.
Pwede po bang ingatan ng krus na ito? Hanggang darating si Jesus? Ayon sa inyong kalooban. Bigat? Ay tapon. Kahit na napakahirap, pero tayo dapat mag-ingat. Ganito. Kung naintindihan niyo ito, ano ang Christian life? Kahit na dito, maraming mga kahirapan, pero ito, may katapusan. Walang halaga. Ito lamang may halaga. Kaya mag-focus kayo dito. Magsikap kayo dito. Ito lamang walang hanggan. Okay, sinabi ko sa inyo lahat ng mga tamang paraan para malaman ano ang Christian life. Kaya kailangan ninyo nga ulit-ulit mga isipin tungkol dito. Totoo lang, every mga sermon, kayo nakikinig na tungkol dito, pero konti lang. Pero kailangan ninyo ayusin ito nga lahat ng Christian life. Madali, kayo muna, makasalanan dapat maligtas sa pamagitan ni Jesus. At siya dapat manatili sa iglesia. Sama-sama sumunod sa Diyos sa pamagitan ng salita at nagsasabi sa Diyos ang panalangin at nakikipag-isa, fellowship, sama-sama nag-evangelize sa kanila para maligtas sila. At tayo dapat lumago at napumo ng maraming mga bunga. Kung gayon, sandali darating si Jesus Kristo. Kung gayon tayo pupunta sa langit. Yun lang. Yun lang. Kung kayo'y nagsasayang ng mga yung oras, katawan, mga ari-arian para sa sanibutan, magiging kawawa. Bakit? Lahat ito itatapon sa impyerno. Kaya huwag ninyong kalimutan tungkol dito. Okay, tapos na. Manalangin tayo. Amang Diyos, maraming salamat po sa iyong dakilang biyaya na nagaligtas sa amin sa kasalanan at nagpaalam sa amin ng mga tunay na kahulugan ng Christian living. Kami naligtas na anak ng Diyos. Kami dapat kumawa ng mga gawain ng Panginoon. Pero dahil sa ating katawan, ating mga masamang pag-iisip, ang mga diablo, mga masamang salibutan, maraming beses naliligaw kami, natutumba kami, minsan-minsan tumatalikot ng Diyos. Pero dahil sa iyong dakilang pag-ibig, hanggang ngayon, maraming mga brother sister na nanatili sa Panalay Iglesia. Pag-ibigay sa kanila ang iyong karunungan at kapangyarihan, at kalakasan upang lumakapatuloy sa tamang daan patungo sa langit sa pamamagitan ng Biblia. Kami mahina pero sa pamamagitan ng tulong ng Diyos, kapag kami nakakaisa, pwede namin gawin lahat ng mga bagay. Lalong-lalo na naway sa pamamagitan ng Santa Rosa Church, maliligtas maraming mga nawalang mga makasalanan. At para dito, muna, lahat ng mga church member, Santa Rosa Church member, dapat maging malakas, dapat lumago sa tamang pananampalataya. Kaya patuloy, pakisamahan mga Santa Rosa Church. At ang lalo na mga malapit na New Year retreat. At kami dapat maghanda ng magandang 2025 na darating na bagong taon. Naway, next year, mas maraming kaluluwa ay maliligtas sa pamagitan ng aming Philippine Life Auto Mission. Ito ay magiging walang hanggang kalulatian sa Panginoon. Palagi pakisamahan kami. Ito po ang mitalangin sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen. Thank you. Salamat po.